Ay, ayaw niyo muna. Bumalik ka sa kanya. Ud ilayhi, bumalik ka. Irji ilayhi, wa qul lahu. At sabihin mo sa kanya na kung gusto mo mabuhay pa, papipiliin ka. Kung gusto mong dito ka na sa kabilang buhay, ikaw ay tatawid na, o dito ka hawakan mo yung kwan ng balahibo ng kabayo mo. Kung gaano kadami ang balahibo ng kabayo mo, ganun din kahabang buhay mo. Nasabi ni Musa, hindi na. Retire na. Kaya umalis na siya. Namatay si Musa a.s. Tayo hindi ganyan. Wayron pagbaid ka to sing kamatay. Ang kamatayan hindi siya magpe-permission sa atin na bapa, kamangon tada kawa. Why minan? Why minid to? Madatong karaton. Darating sa atin yan. Na talagang biglaan siyang darating. Kumakain ka pa lang ng biryani kanina, pagdating doon hindi ka pa umabot sa kanto, patay ka na. Ay, bakit? Akala ba natin ang kamatayan natatakasan natin? Akala natin natatakasan natin ang kamatayan? Lalo nating tinatakasan ang kamatayan, lalo natin siyang nasasalubong. Sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Jumu'ah, Bada a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipahayag mo ya Muhammad kung ang kamatayan na yan, ang bagay na tinatakasan ninyo. Ilikayan mayo. Magkamangda ng insurance, PhilAm Life, Pro-Life, stem cell. Ang mahal-mahal pala ng stem cell na yan. May namit kami ni Engineer Sabas, dinawahan namin, 20,000 ang isang kapsul. Ginawa ng kapsul. Bakit yun gagawin ng tao? Para ma-extend ang buhay. Para matakasan ang kamatayan. Oo naman, totoo na hindi naman masama ang uminom ka ng gamot, magano ka ng mga vitamins, damawaglon. Imam. Damawaglon, imam. Kaya pag-asa ng kapan, makabanti ka. Inshallah. Ibig sabihin, kaya pa, makarevive ka pa. Pero ang problema doon, ang nilalagay ng mga Yahudi sa mga isip natin, lalo na sa mga Muslim, yan ang maka-extend ng buhay. Kahit yung pansit, na pampahaba daw ng buhay, sabi ng inchik. Na kung may lason, patay. Umiksi ang buhay. Hindi ba ganun? Nilalagay nila sa isip natin. Bakit? Dahil ang number 1 na nagpo-promote ng pag-extend ng buhay sa mundo, Yahud. Ano sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah patungkol sa kanila? Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wama huwa bimuzahzihihi minal adabi an yu'ammar. Ang gusto ng bawat isa sa kanila, ng mga Hudyo, yung kanilang ungaya, yung kanilang maksud, adi sa dunya, mag-extend pa ng 1,000 years mabuhi. Allah. Kaya yan ang iniisip nila. Bakit pinagagawa nila ang Baitul Maqdis? Alam niyo kung bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi pa sila nakakapagsakripisyo. Kasi di ba sa Taurat, sa panahon ni Musa a.s., taon-taon meron silang sakripisyo sa templo ng Jerusalem. Sa templo ni Sulaiman a.s. Pero ang punishment sa kanila, sa panahon pa ni Nabiullah Uzair, bilang parusa sa kanila, at nababanggit din ito sa tafsir ni Ibn Kathir, at ganun din sa Al-Bidaya wa Nihaya. Lahat ng mga kasulatan ng mga Hudyo, yung totoong Torah nila, nawala lahat yun. Wala na silang copy. Bakit? Dahil sila mismo sa kanilang sarili, inaalter o binabago nila ang nakasulat sa kitab nila. Kaya sila ay kinastigo ng Allah Ta'ala na ganyan. At hindi nila tinanggap ang Masih nila, ang tagapagtaguyod o tagapagligtas nila na si Isa a.s. Nung hindi nila tinanggap yun, ano ang punishment na ibibigay ni Allah sa kanila? Tignan nyo yung interview ngayon, yung ibang Hudyo na nasa labas ng Palestine, hindi sila papasok muna doon. Bakit? Hindi pa lumabas ang Masih, ang Misaya nila. Sino ang inintay nila na Misaya nila? Masihud Dajjal. Wala nang ibang Masih na darating, kundi si Al-Masihud Dajjal, ang Antikristo.
Dapat natin itong banggitin sa mga anak natin. Dapat natin itong ituro, imulat ang isip nila na wala na tayo sa unang stage ng mundo o kalagitnaan, nasa akhirus zaman, nasa mga wakas ng panahon na tayo. Kaya dapat nating isipin ito mga kapatid, dahil ang saa, dalawa. As-sa'atul kubra, was-sa'atul sugra. Yung tinatawag na malaking, ang oras na malaki, at yung oras na maliit, o yung oras na tinatawag nating parang ordinaryo sa atin. Ang kiyamatus sugra, o yung tinatawag na muling yung pagtayo na maliit na uri, ito yung kamatayan natin. Bawat mamamatay, kamat kiyamatuhu. Bawat mamamatay, dumating na ang kiyama niya. Dumating na ang kiyama niya. So, ang kiyamatul kubra, dun na yun yung magtatayo na tayo lahat sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, bawat isa sa atin, ay haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yon. Ngayon, paano kung dumating sa atin ang kiyamatus sugra? Yung maliit na kiyama, yung pagkamatay. Handa na ba ako? Naihanda ko na ba? Anong sabi ng Allah Ta'ala? Tazawwadu, fa inna khayra zadit taqwa. Fatazawwadu, kayo ay kumuha ng baon, sapagkat ang pinakamahinam na baon ay ang takot kay Allah. Ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ba ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Sapagkat ito ang mag-iiwas sa iyo sa pinagbabawal at magdadala sa iyo sa pinapaintulot o sa kinagugustuhan ni Allah Ta'ala. At kapag radin si Allah Ta'ala at kapag siya ay may rida sa iyo pagkatapos ng iyong pagkalagot ng iyong hininga, ay tunay na kabilang ka sa tatawagin ng mga malaika, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Yan ang parang kantaw awit, na aawitin o parang himno na itatawag sa atin ng mga malaika. O ikaw na kaluluwa na mutmainna. Ano yung mutmainna? Panatag. Saan sa napanatag? Dahil namatay siya sa tauhid. Namatay siya sa tauhid. Kaya sabi ng Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag kayong mamatay liban na lamang na kayo ay nasa estado ng pagkamuslim. Paano mong matitiyak na nasa estado ka ng pagkamuslim? Ang gawin mo sa bawat araw, bago ka matulog, magmuhasabatun nafs ka. I-account mo ang sarili mo. Nakagawa ba ako ngayon ng kasalanan? Nagriba ba ako? Nagnakaw ba ako? Nanglibak ba ako? Nakapagsalita ba ako ng kufur? Nakapagsalita ba? Ya Allah, patawarin mo ako. Allahumma gfirli khati'ati. Patawarin mo ako, ya Allah, sapagkat kahit pagaano kabuti ng ugali mo, ng asal mo, pagkiklaim mo na Muslim ka, kung mamatay ka sa hindi sa akida gaya ng akida ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi ka makakapasok sa awa ni Allah. Paano pa kaya sa Jannah na pinangako niya? Baka mamaya magugulat ka na sa pagkamatay mo, ang itatawag sa iya ay ayatuhan nafsul khabitha, o masama, maruming klase ng kaluluwa. Lumabas ka na rito. At ayon sa hadith na muttafaqun ala sihhatihi, ang paglabas ng kaluluwa ng isang sumusuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, nasa state siya ng pagsuway, ay napakasakit. Na hinalintulad ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kagaya, sabi niya, ng pagsusuklay sa isang matigas na buhok. At yung suklay na yun ay matigas din, magaspang, na madadala ang lahat ng buhok na madadaanan ito. Ganon katindi, mga kapatid. Kaya piliin mo, anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Kamatayan ba sa pagsunod kay Allah o sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Samantala, binigyan ka niya ng pagkakataon. Lahat-lahat binigay niya sa iyo. Ang taong darating sa kanya ang kamatayan na inabutan siya ng kamatayan na yun sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa state ng pagsuway, maraming uri. Pagdating ng mga malaika, isa na yung kanina na pipilitin ang kanyang kaluluwang kunin,
Ang pangalawa ay kung naabutan siya noon sa state na yun ng pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, sigurado na kaparusahan at galit ni Allah ang kanyang patutunguhan. Isa sa ikinagagalit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay tayo ng mga Muslim, lalo na kung nandito sa komunidad ng mga Muslim, yaon bang, sorry lang ha, pero ito totoo, nangyayari sa atin, lalo na dito sa lugar natin. Yung kampante tayo, na namumuhay tayo, o pinatitira natin ang mga musyrikin, ang mga kufar sa paligid natin. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinahi ni Sheikhul Albani ang hadith na ito ayon sa riwayat ni Imam Ahmad sa kanyang Musnad, kay Tirmidhi, kay Abu Dawud, kay Ibn Majah. At ito'y matatagpuan sa kitab ni Sheikhul Albani, Al-Irwaul Ghalil. Sabi niya, ana bari'un min kulli muslim asha bayna dhahraynil kuffar. Ako, sabi ng propeta, ay malaya, walang kinalaman, way labot kulong ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sang matag isig ka Muslim na yagauya adto sang tunga-tunga ng mga kufar. Ibig sabihin ito, totoo, Ustad, nasa Pilipinas man tayo, tamaan tayo lahat ng hadith na yan. Matatamaan tayo kung nasa atin na ang tsansa na manirahan tayo ng mga Muslim, at ang problema ay sinurinder natin sa kufar ang mga lupa natin. O binenta natin, worst yet, o binigay natin na parang sa kanila lang. Bakit? Bakit, mga kapatid? Hindi pa ba tayo natuto? Ano bang nangyari sa Palestine? Ganyan. Naging masyadong mabait ang mga Palestino. Binigay sa kanila dandan. Hindi nila alam na may mga Yahudi doon na nagpaplano na sila laban sa mga Muslimin. Tandaan ninyo, ang itong ating relihiyon, ang Islam, kinakailangan nito ng lugar at lupa na matatatagan niya ng kanyang syariah. Hindi tayo kagaya ng paniniwala ng mga born again na relasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Hindi ganyan. Hindi ganun ang Islam. Ang Islam, din wa dawla. Ang Islam, relihiyon at panggobyerno. Ngayon, kung hindi ka sa isang lugar na yon, halimbawa dito sa atin, hinayaan natin sa mga lupa natin, kita kamo na mga taga Davao, mga kagad, binenta natin doon sa mga hindi Muslim. At pagkatapos sa paligid nito, andyan na sila. Makakautos ka pa ba ng mabuti makabawal ng masama? Kahirapan dakaw. Nangasa ba? Iatag na mo yung rights kanilan. Binigay mo yung karapatan sa kanila na manirahan doon at i-exercise yung agama nila. So kung magpapasko sila, makakareklamo ka? Hindi ka makareklamo. Kung mag-New Year sila, makareklamo ka? Hindi ka makareklamo. Kung mag-videoke sila ng malakas, makareklamo ka? Hindi ka makakareklamo. Bakit? Bininta mo, binigay mo ang right sa kanila. Ang pagbenta ng lupain ng mga Muslim sa hindi Muslim, parang pagbibenta ng relihiyon sa kanila. Bakit? Dahil hindi ka makapag-utos ng mabuti, makapagbawal ng masama. At ang relihiyon natin, dito ito natatag sa pag-utos ng mabuti at pagbawal ng masama. Innama dinuna qaimun ala hadainil amrain al-asasiyain. Fabi'adamihima lan yaqumad din abada. Kung wala itong ating din, ating relihiyon, nakatayo, nakatatag sa pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama. Kung wala itong dalawang ito, hindi natin maitatayo, maitataguyod ang agama natin. Tandaan nyo yan, mga kapatid sa Islam. Na paano kung dyan ka naabutan ng ganong klase ng kamatayan? Ha? Meron pang iba, ibibenta ang lupain nila na tinayuan ng masjid, ibibenta gawing simenteryo ng mga Kristiyano. Wal-iyadu billah. Mas mabigat na kasalanan. Andun na ang simbahan ng tauhid. Inalis mo doon sa lupa mo kasi ang gusto mo doon, pera para maging libingan ng Kristiyano. Magalit na tayo kung magalit.
Pero bawat isa sa atin mamamatay. Haharap tayo kay Allah Ta'ala. At itong kaalaman na binigay, kukunting kaalaman na nahiram namin, o pinahiram sa amin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, amana ito, katiwala ng Allah Ta'ala sa amin. Kung hindi namin sasabihin ang katotohanan dito, araw ng paghukom, kayo ang kikwestiyon o magrereklamo kay Allah, ya Allah, yang ustad na yan, yang alim na yan, yang ulama na yan, pumunta sa amin, hindi nagsabi ng totoo. Tinago niya ang alam niya. At ang nakakatakot dito, ang hadith na naiulat mula kay Al-Khatib al-Baghdadi sa silsilatu sahiha ni Sheikh Al-Albani, nababanggit doon na sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man katama ilmahu, sino man yung kanyang itago ang kanyang kaalaman, uljima bilijami minan nari yawm al-qiyamah. Siya ay lalagyan ng tinatawag na busal, bubusalan ang kanyang, alam yung busal? Ito, sa pangatawag, subkakkang ba? Kakkang singkura. O yung ano ng kabayo. Ilalagay sa kanyang bibig na mula sa impyernong apoy. Gawa sa impyernong apoy yun. So, hindi made in China, made in Naraka. Ilalagay sa kanyang bibig. Waliyadu billah. Wallah, ang hakika o katotohanan ng lahat ng ito, doon natin mararamdaman sa unang gabi natin sa libingan. Unang gabi. Kung gaano, sabi nga ng iba sa mga ahlul ilm, kung gaano kakasaya sa Laylatud Dukhla, sa unang gabi ng iyong kasal, sa iyong asawa, yung Laylatud Dukhla, unang honeymoon, sa gabing yun, ganun din ang aks nito, o mas sobra pa ang kasiyahan ng mu'min sa unang gabi niya sa libingan. Unang gabi sa libingan. Unang pagkakataong nasa libingan, ikaw na lang mag-isa, ang mananampalataya masaya. Ang problema, kung namatay siya sa pagsuway kay Allah Ta'ala, anong mangyari? Yun ay worst o kabaliktaran naman sa kanyang kasiyahan sa mundo. Ya imma, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Dalawa lang ang ating libingan. Maaring ito ay hardin ng paraiso, o hindi kaya ito ay alin? Septic tank ng impyerno. Masisilip na natin doon, maaamoy na natin ang sobrang sama ng amoy nito. Wal'iyadu billah. Ngayon, kung gusto nating, mga kapatid, na mamatay tayo sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ano ang dapat nating gawin? Huwag nating ibenta ang ating akhira para sa dunya. Huwag nating ipagbili ang ating akhira para sa mundong ito. Walang halaga ang mundong ito. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, ulaika alladhina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah fala yukaffafu anhumul adhab wala hum yunsarun. Yung mga taong iyon ang pinagbili nila ang kanilang akhira. Ang kapalit nito ay buhay nila sa dunya. Masarap ang dunya. Maligaya ang dunya. Akala mo forever na ito. Bigla kang namatay. Forever na, mayroon kang 4 na asawa. Mabuti kung 4 na asawa. Isang asawa, 3 kabit. Hindi talaga legal lahat. Mayroon kang mga anak, sasakyan, ang gaganda ng mga sasakyan mo. Dami ng pera mo, matulog ka sa dollar lahat-lahat. Pero dumating ang kamatayan mo. La ilaha illallah. Si Kobe Bryant, ang saya ng buhay niya. Mayaman, milyonaryo. Pero nung dumating ang kamatayan niya, isang iglap lang. Nawala ng lahat. Yan ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na itong mga taong ito, pinagbili nila ang kanilang akhira kabilang buhay sa kukunting halaga ng mundong ito. La yukaffafu anhumul azab. Hindi gagaan sa kanila ang kaparusahan. Wala hum yunsarun, at wala nang tutulong sa kanila. Dito sa atin, may problema tayo sa gobyerno o ano man, NBI o ano, mayroon pa tayong matatawagan. Doon sa kabilang buhay, doon sa kamatayan mo mismo, wala na. Hindi ka na makatawag, Imam Muhsin, Imam Kwan, ba't yan? Ipakita ng Yasin saan? Wada ito, wala nang ganun. Kaya,
Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nasu, inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o maosang katauhan, tunay ang wa'ad o ang pangako ni Allah. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Huwag kayong magpalinlang sa mundong ito. Nalilinlang ba tayo sa mundong ito? Malinlang tayo. Pag masarap ang pagkain, malinlang tayo. Pag masarap ang pagkain, makaisip ka pa ba? Makaisip ka pa ba na itong katawan na ito, masasahid ito sa digmaan? Hindi ka mapagsabi ngayon, itong biryani na ito, masasahid na ito ngayon. Yani na biryani, sahidun ko dayani. Itapsiran pa ng madyaw. Ha? Di ba ganun? Oh. Pag nandun ka sa mga bagay na sa mundo, talagang nakakalula ang mundo na ito. Huwag mong sabihin na, habang kinakasal ka, honeymoon kayo nang naiisip ko pa. Madalang na lang siguro. Ang common na nasa isip ng mga paano pa ako makadagdag ng pangalawa nito? Pangatlo. Madagdagan ko pa ito. Okay din yun, mubah man yun. Pero walang nag-iisip sa atin ng beyond that. Naisipin niya, paano kaya kung mamatay ako nito mamaya? Itong asawa ko kaya na ito, ito ba ay magiging kakampi ko o kalaban ko sa yawmul qiyamah? Yan ang tanong. Itong anak ko na ito, baby, mashallah, kika, lahat, no? Gagawin natin. Hindi mo inisip, magiging kalaban ko ba ito o maging kakampi ko sa yawmul qiyamah itong anak ko na ito? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna min awladikum wa amwalikum aduwwul lakum. Fahdharuhum. Sa mga anak ninyo at kayamanan ninyo ay magiging kontra ninyo. Kaya't magmatsyag kayo, mag-isip kayo. Mag-ingat kayo na baka mamaya ang anak ninyo yan ang kakalaban sa inyo. Ibada ka, igasambayan ka, ubos-ubos, yung anak mo ito sa Miss Universe, beauty pageant, pakita ng aura. Representative of the Philippines from Kagan tribe na miyata ikaw. Ngayon na ko, inikaw, imam dakula. Malaking imam. Masla na imam. Apya kupyanin na maslapon. Apya pustisonin, marpilin na masla. Problema na suwatan na, lodan sa stage. Nandun na sa stage yung anak niya. I would like to represent La ilaha illallah. Hindi, nakakatawa pero nakakalungkot at nakakainis ito. Hindi ba ganun? Hindi ba, natutuwa ba tayo na ganyan ang nangyari sa atin namang Muslim? Leader na Muslim, imam, ulama, nasallallahu alaihi wassalama. Iligtas tayo ng Allah Ta'ala. Akala ba natin hindi tayo tatanungin yan? Ustad, hindi ba sabi ng Allah Ta'ala sa Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, palusot.com, ginagamit na dalil. Ang kasalanan ng isa, hindi mamana ng isa. Totoo yun, Bapa. Totoo yun, Bapa. Ang problema, anak mo kasi. Yan, imana, nagkapananggitan ka. Masisisi ka. Bakit? Anak mo. Hindi mo yan, hindi yan yung kaano-ano mo, hindi mo kaano-ano mo. Kahit nga yung, lang, kapitbahay mo lang, kung gumagawa ng mungkar at hindi mo mabawalan, masisisi ka pa rin? Paano pa kaya ang anak mo na? Pinakain mo lahat-lahat, tinustusan mo, pinaaral mo sa Ateneo de Davao University. Pinaaral mo sa De La Salle University. Pinaaral mo pag-uwi niya wala ng hijab. Why are you not wearing your hijab? Because mother, I believe this is only part of culture. Matigal mag-English, wat ako. Mataupan sa laki. Marunong na talaga mag-English ang aking anak. Mas magaling pa sa akin. Mas madyaw pa mag-English ka anak. So, genius na yan ang anak ko. Yan na yung sukatan ng kanaton ka genius sa doon? Yan ba yung sukatan ng genius natin ngayon? Profesor, doktor, abogado. Pero, sasamba doon sa bato. Sa nakabahag. Tapos, bilib ka na natuto yung anak mo doon? Madjogid yan na. University kayang anak ko. Matigam dagid masyado doon sang mathematics.
Tapos matigam dagyo da doon sang Constitution of the Philippines. Pero sa Quran, Fatiha, agad Fatiha, katigamanan, la hawla wala quwwata illa billah. Ha? Parecite mo ng Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Di matigam. Agad yan pa na pagbasa di. Magsambayang di. Pero memorize yung preamble of the Philippine Constitution. We, the sovereign people of the Philippines. Ha? Minan gid mag-English ng alhamdulillah madyaw man niya wa man kita pagbawal sa. Hindi natin pinagbabawal yung pag-aaral ng ano, pero wag yan ang dapat na prioridad mo sa anak mo. Ang akida niya ang tignan mo. Dahil pag namatay ka na, kamatay ka rin, kamatay ka man. Kung mamamatay ka na, dahil mamamatay ka rin talaga. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Sabi ng Allah Ta'ala, Muhammad, mamamatay ka. At sila lahat mamamatay. They are bound to die. Lahat tayo die. Ha? Sabi ng British, what is the die to die? Ha? Ano ba? Akala niya, araw na mamamatay siya. Yung palang pag-accent ng British. Ngayon, mamamatay ka talaga. So mamamatay ka, iiwanan mo yung mga anak mo na ganun. Subhanallah. Kaya sa agama Islam, wajib na 7 years old pa lang ang bata, turuan mo na. Paghijabin mo na. Baganat din suhatan ka. Yung anak mo, turuan mo na siya. Maghijab, magsala. Muru abnaakum. Wahum abna'u sab'a. Muru abnaakum bis sala wahum abna'u sab'a. Ang inyong mga anak, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan niyo magsambayang. Habang 7 years old pa lang sila, wadribuhum alayha. Tingnan nyo ha, ang hikpa. Paluin nyo sila, disiplinahin ninyo sila dyan. Huwag kayong maniwala dyan sa pagbawal paluin dahil may karapatan ang bata. Islam ang nagsabi, wala. Paluin ninyo. Wadribuhum alayha. Wafarriqu bainahum fil madaji'. At ihiwalay ninyo sila. Pagdating ng 10 years old, hihiwalay na sila sa higaan. Ang lalaki, babae. Tingnan nyo, ang ganda ng tarbiya ng Islam, nauna pa sa kahit ano pang mga social, ano ba yan? Social norm o social education, nauna ang Islam. Tayo lang ng mga Muslim ang hindi natin nakikita yun. Kaya idol natin yung magaling mag-English. Magaling mag-English. While the preamble, the Constitution, basta aunday kwan sa Senado, di dagid magkwan yung Muslim magtanaw dagid kaya ni mga matigam na mga utaw. Matigam na mga utaw. Our Father Hail Mary Glory be. At ito'y gasimbasang Nasarino. At ito kung mabilib kanilan. Ubos-ubos nung pati yung kanilang inuutiki nga na libro. Ubos-ubos ito bakak. Tapos mabilib ka, bilib saludo ko. Saludo ko, matigil mag-English. Dapat yung anak ko, magunawag yun ni Miriam Defensor, astagfirullah. Di na ganito mga pangintuon ng Ginoo. Ng kanang Diyos. Tapos ipapa-idolize mo. Na yan ang isipin natin. Pag namatay tayo, yung mga anak natin, deposit ba sila sa akhirah? O kalaban ba natin sila sa akhirah? Yan ang delikado. Baka mamaya ang pangalan nila, Abdullah, Abdurrahman. Ay, kaganda ng mga pangalan. Yung mga tupunin ng mga imam, mga Sharif Agwak, Sultan sa Barungis. Mga kuha ng mga lulo, mga ninuno, mga matatasang dugo. Pero yun pala ang nangyari, imam. Ang ending. Nagki-Christmas ang apo. Ang mahirap pa doon, mag-greet pa sa'yo. Merry Christmas po, apo, imam. Kaya di ka rin magkatigal ko, di ka rin magkatalo ka, paralyze ka rin. Paralyze ka na, hindi ka na mapagsalita. Gusto mo siyang bawalan, sabi mo, baka magsubra pa yung paralyze mo. Yung mga, subhanallah. I mean, itong pinag-uusapan natin, lahat tayo, haharap tayo ng kamatayan. Piliin natin
May choice tayo, sabi ng Allah. Inna hadaynahu sabila. Imma syakira wa imma kafura. Ha? Binigay ng Allah Ta'ala ang 2 daan sa atin. Hindi dating daan. Ano ba yun nangyari doon? Ha? Parang nadala ng daan. Hangin lang yun. Okay lang yun? Wala namang mga kakaibang nangyari dito? Okay. Joke lang yun, ha? Okay. Sabi ng Allah, 2 ang daan na kanyang binigay sa atin. Either magiging mapasalamatin tayo or hindi, o tatalikod tayo sa pagsunod sa Kanya. Ang tao na sumusunod kay Allah, mapasalamatin siya sa ni'ma ng Allah sa Kanya. Ang taong sumusuway, walang pasalamat, ingrato kay Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, Innal insana li rabbihi lakanud. Ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Walang utang na loob. Bakit? Tinakain ka, lahat-lahat, binigay sa'yo ng Allah, ayaw mo pa, susuway ka pa sa Kanya. Susuway ka pa sa Kanya. Isang pinata lumapit sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, i'dhan li bizina. Ya Rasulullah, bigyan mo ako ng pahintulot magzina. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, atardahu li ummik. Gusto mo bang gawin yan sa nanay mo? Mangyari sa nanay mo? Sabi niya, la. Fakadhalika an-nasu la yuridunahu li ummahatihim. Ganon din ang mga tao, ayaw nilang mangyari yan sa mga anak nila. Sabi niya, tuloy ko pa rin. Sabi ng Rasulullah, atardahu li ukhtik. Gusto mo bang gawin ng mga lalaki yan sa kapatid mong babae? Sabi ng lalaki, la. Sabi niya, fakadhalika an-nas la yuridunahu li akhawatihim. Ganon din ang mga tao, ayaw nilang gawin yan sa kanilang mga kapatid na babae. Atardahu li ammatik o li khalitik, hanggang sa sinabi ng lalaki yun, la. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma tahhir qalbahu. Ya Allah, dalisayin mo ang kanyang puso. Yan delikado. Kung ang isang tao ay iniisip niya na ang pagsuway niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay walang problema, o mas worse ay pagsunod ang tingin niya dito. Yun ang delikado. Ganon ang syaitan. Afaman zuyyina lahu amaluhu su'u amalihi faraahu. Sabi ng Allah Ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi. Sino ba ang mas titindi pa, sabi niya, ng kaligawan kaysa sa taong dinekorisyonan na ng syaitan ang kanyang gawa? Iniisip niya, okay, gidyani. Mintindayaning uyab-uyab, kayo ay problema sa basini. Yan yung uswa doon, uyab gid kita. Di da kita magpakawin. Ani, trial and error. Nangasa ba? Yani, adi manggod, akatigamanta, kung kita bagyod, audi. La hawla wala quwwata illa billah. Yan ang nakuha sa kapapanood ng Korean novela. Inaidol natin ang mga kufar. Hanggang sa nakapasok ta sa mga kabahayan natin ang tarbiyah. Ang mga anak natin, maya't maya sa panunood sa isang palabas sa telebisyon, kikinding-kinding na. Oh, ang pangalan niya si Kwan. Si Abdullah. Oh, Abdullah. Oh, ama, malaw dagad. Adi pa, sumasayo ng, ano ba yun? Huwag kang pabibi. O yung mga TikTok. Yung pala, iba na. Imbis lalaki, nagiging bading na doon. Kakapanood niya. Ginawa niyang kudwa yung napapanood nila ngayon. Kapapanood ng mga vlog. Delikado na masyado ang social media ngayon. Wala kayong TV sa bahay, cellphone lang. Yung bata matututunan lahat. Matututunan niya na lahat. Mas marunong pa kaysa sa iyo. Maya-maya, hindi pa marunong bumasa yung anak mo. Alam niya na ang kanta na, When Love Is Gone. I'm sorry. Don't leave me. When Love Is Gone. Ano ba yun? Tignan mo? Maya-maya, matuto na mag-suicide. Aliyadu billah. Ayan, mga anak yan. Anak natin. Pag namatay tayo, pananagutan ba natin sila? Pananagutan. Pananagutan. Asawa mo, pananagutan mo.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawat isa sa inyo ay pastol. At bawat pastol ay tatanong sa kanya ang kanyang nasasakupan. Anak mo, asawa mo, yung mga kayamanan mo, nabigyan mo ba ng zaka o hindi? Meron kang pangpunta ng Hong Kong? Meron kang pangpunta ng Singapore? Wala kang pangpunta ng Makkatul Mukarramah? Wala kang pangpunta ng Madina? Wala kang pangpunta ng Masjidul Aqsa? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu illa bi thalatha. Ang rihal o yung paglalakbay ay hindi mo pagsisikapan o hindi ka dapat magsikap mahirapan sa paglalakbay liban lang sa tatlong ito. Alin yun? Masjidi hada, ibig sabihin ng Masjidun Nabawi. Wa Baitullahil Haram, ibig sabihin ng sagradong bahay ng Allah sa Makkah. Wa Masjidul Aqsa. Wa fi riwaya wa Baitil Maqdis, ibig sabihin yung banal na templo doon sa Jerusalem. Yung tatlong yan. Nainuna pa natin, Hong Kong. Proud pa. Picture sa Facebook. Now, arrive at just ATM. At the moment, Hong Kong. At the moment, Singapore. Lugar pa ng mga kufar. At the moment, Paris. Alam niyo ba ang hukom sa pagsafar sa mga lugar na yan, ng mga kufar? Hindi Muslim ang mga namumuno doon? Haram tayong pumunta dyan. Liban na lang kung darura. Ano yung mga darura exempted? Kung magpapagamot ka na walang ibang ospital kung hindi dyan sa lugar na yan, ng hindi Muslim. Ganon. O hindi kaya, kailangan mong mag-transit doon dumaan para makahijra sa isang lugar ng mga Muslim. Ganon yun. Tayo hindi. Kaya ang tingin natin, pag may pera na ako, I'll go live you anywhere. Hindi mag-hajj. Hindi mag-umrah, hindi magbigay sa landas ni Allah Ta'ala. Aanuhin ka ng iyong kayamanan sa araw ng paghuhukom. Sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Tawbah, fatukwa biha jibahukum. Allah, paplantsahin ka ng kayamanan mo. Yung kayamanan mo na yan na naimpok, na hindi mo zinakahan, hindi mo binigay sa hajj, ginugol sa hajj, sa umrah, hindi mo ginugol para sa jihad, sa da'wa, wala lahat. Kaya inimbok mo na yung kayamanan mo, magiging plancha yan sa araw ng paghukom. Ipaplantsa sa likod mo. Handa ka na. Ngayon, doon gani magplantsa ko. Ay, kapasok. Hilak na ka. Kuha na kagkulgit isa ka. Kuha na kayo mong... Yun. Doon sa araw na, sa kiyama, wala na doong kamatayan pa. Wala na. Bakit? Dahil doon, sa pagitan, sa pagitan ng kantara, at nung tawiran natin ng sirat, ang Allah subhanahu wa ta'ala, iuutos siya sa mga malaika na ang kamatayan ay katayin. At sasabihin niya, ya ahlal jannah, khuludun fala mauta lakum abada. O ahlal jannah, forever na kayo dyan at wala ng kamatayan. Ya ahlan nar, khulud fala mauta lakum abada. O mga taga-impyerno, forever na kayo dyan, wala nang mamamatay. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung sakit. Kullama nudijat juluduhum, baddalnahum juludan ghayraha, liyadhukul adab. Napakasakit pala, Kuya Eddie. Sabi ng Allah Ta'ala, tuwing mapapalitan ng bagong balat, masusunog ang balat doon sa impyerno, papalitan na naman ng bago. Ang problema, buhay ka. Dito, pag nasunog, namatay ka, patay na, hindi mo na maramdaman. Doon, buhay ka pa. Ginapanitan ka, makita na mong panit nga, paniton yun sa ginana. Ibalik na po, na po bago. Bago na po, sunog na po. Liyadhukul adab, sabi ng Allah, para matikman nila ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, yun ay doon na sa kiyama. Doon sa barzakh mo, doon sa iyong libingan, kakayanin mo kaya? Yung iba magsasabi na, okay lang naman, 1 hour lang sa impyerno, 1 segundo lang sa impyerno, mawawalan na ito. La hawla wala quwwata illa billah. Kayfa hadal jur'a? Ala Allah, paano itong ganito tapang mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tapang sa pagsuway. Tapang sa pagsuway, kapatid sa Islam. Gusto natin
na tayo ay makakuha dito sa mundo ng lahat ng comfort, mas isipin natin ang ikakaginhawa natin doon sa kabilang buhay. Ha? Kaya mga kapatid, darating ang kamatayan natin kapag dumating siya sa atin, hindi ibig sabihin na alam natin, pero yung paghahanda natin, at least sapat. Hindi man natin alam kailan ang araw, pero maghanda ka lagi. Ihanda mo lagi ang iyong sarili. Paano ka sasagot doon kay nakir at kay mungkar? Kung ang panay na nasa puso mo, mga kanta ng kufar, mga I will always love you, mga Justin Bieber, yan ang nasa puso mo lagi. At ang kinasasanayan ng puso natin, yan din ang sasabihin natin sa huli. Wal'iyadu billah. Ha? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka ala shay'in wukila ilayhi. Sino man ang nakakonek siya sa isang bagay, doon siya iiwanan, hayaan ng Allah Ta'ala sa bagay na yun. Kaya may mga tao sa sakratul maut, at saksi siguro kayo, kahit kayo may experience kayo, ang mga masyayikh sa Saudiya may ganun. Sa mga hospital, magsasabi sila ng, kul la ilaha illallah, ulitin nila. La ilaha illallah. Dahil sunnah, wajib sa atin, na ating i-remind ng la ilaha illallah, ng tawhid, ang ating mga patay, pero hindi makapagsagi. Sabi, nabibigatan ng dila. Samantala, mga Arab yun. Araw-araw, ekspresyon nila ang la ilaha illallah. Pero inuulit, la ilaha illallah, hindi makapagsalita ng la ilaha illallah. Anong nasasagot? Yung kanta na paborito niyang Arabic, Ya Habibi, Ya Habibi. Ganun ulitin niya. La ilaha illallah, Ya Habibi. Yun ang nakakapanindig balahibo. Kung yan ang huli na mangyayari sa iyo sa mundo, ibig sabihin, masamang sinyalis na yun. Hindi natin masabi ang sa akhir, pero dun pa lang, masamang sinyalis na ng kamatayan. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ang mga bagay, ang mga gawain natin ay doon sinusukat sa huling daglat nito. Sa huling bulusok nito. Hindi binabasi sa simula, ibabasi ni Allah sa huli. Kaya pakaingatan mo ikaw na Muslim na mamatay ka na sa estado ng pagsuway kay Allah Ta'ala. Ngayon pa lang, unahin mo na ang pagsisisi. Iuna mo na. Iyakan at tangisan mo na ang lahat. Kahit 2 drum at balde ng pagsisisi lahat. Pati ang kasalanan na hayag sa'yo, hindi hayag sa'yo. Alam mo't hindi mo alam. Nakaligtaan mo o alam mo, lahat ng iyon ay hingi mo ng tawad kay Allah Ta'ala. Dahil baka mapabilang ka pa sa sinasabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa aya na ito. At hinihiling natin na mapabilang tayo doon sa kanila. Ito sila ang mga sinabi, ang mga kapatid natin na nagtiis dito sa mundo nang dahil sa pang-uusig ng iba sa paghawak nila na mayroong isang Panginoon lamang. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Yung mga taong namutawi sa dila at pinaniwalaan sa kanilang puso, Ramadan man o hindi Ramadan, hanggang sa huli ng buhay nila, sinambit nila ang kalimatus syahada. Ang Panginoon namin ay si Allah. Thummastaqamu, at nagpakatuwid sila. Ibig sabihin, sinunod nila ang mga utos ni Allah. Iniwasan sa makakaya ang pinagbawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thummastaqamu. Anong mangyari sa kanila, sa kanilang kamatayan? Sa sakratul maut, tatanazzalu alayhimul malaika. Allah. Hindi pa si malakal maut, bababa ang mga anghel sa kanila. At ang sabi ng mga ulama sa tafsir na ito, nang ibig sabihin noon, makikita sa mga mukha nila ang kaaliwalasan sa panahong yun. Dahil sa nakikita nila na hindi natin nakikita. Tatanazzalu alayhimul malaika. Isipin mo kapatid, kung ganun ang kamatayan mo. Nahihirapan ka ng huminga kasi paalis na. Pero may darating na tagadala ng mabuting balita, mga anghel ng Allah. Anong sasabihin nila? Dalawa.
Kagaya ng dalawang sinabi ng Allah Ta'ala, ginarantiya niya nang pinaalis niya si Adam at si Hawa sa paraiso, pati si Iblis. Anong sabi niya? Qul nahbitu minha jami'a. Bumaba kayo sa paraiso na ito. Imma ya'tiyannakum minni huda. Dahil tunay na may gabay na magmumula sa akin, bababa sa inyo, faman tabi'a huday. Sino man ang sumunod sa gabay na ito, fala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Wala na silang pangangambahan at hindi na sila kailanman mababahala. Itong dalawang ito, indua ini, hanggat ang tao ay nakakaramdam pa dito sa mundo ng takot paano siya mamatay at ng huzon o ng tinatawag sa Bisaya pakaguol, pagiging malungkot, kung anong mangyari sa kanya sa kinabukasan, wala pa sa kanya ang gabay. Hindi pa siya nagabayan. Hanggat takot pa siya na baka wala siyang makain bukas. Hanggat natatakot pa siya at nangangamba para sa mga anak niya na baka hindi bukas, walang sasakyan. Hindi makapag-aral sa private school. Hanggat yan pa, wala pang gabay, hindi mo pa sinunod, hindi mo pa tinanggap. Hindi mo pa tinanggap. Kasi ang garantiya ng Allah Ta'ala, fala khawfun alaihim, wala hum yahzanun. Sa huli ng buhay ng mga mu'minin, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, ang sasabihin ng mga malaika, alla takhafu, wala tahzanu. Allah. Huli, sasabihin ng mga malaika doon, bago ka lumisan sa mundong ito, magpapakita na sila. Habang kinukuha ka na, o bago ka kunin ng malakal mo, alla takhafu, huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot. Wa abshiru, may karagdagan. Ito na ang katapusan wala na Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Matuwa na kayo, andyan na ang jannah na pinangako ni Allah sa inyo. Tingnan nyo, ito na ang pupuntahan mo. Nahnu awliyaukum, magpapakilala sila. Kami ang mga barkada ninyo. Hindi nyo lang kami nakikita. Kakampi nyo kami. Fil hayatid dunya, sa mundong ito, hanggang sa akhirah. Saksi kami sa lahat ng mga ginawa nyong kabutihan. Pagsunod kay Allah hanggang sa huli. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Andyan na sa Jannah, andyan sa akhirah, ang gusto ng mga sarili ninyo. Lahat ng hinahangad ninyo andyan. Walakum fiha ma tad'un, at lahat ng inaasam-asam ninyo andyan na. Pinagtiisan nyo dito sa mundo. Ang paghijab ninyo, mainit, lahat-lahat. Kutsain kayo na terorista o lahat-lahat ng yan na mga kutsa. Ito na sa paraiso. Ito na. Ang sala ninyo, paggising ninyo, 4:30, magsasala, nagtitiis, malamig ang tubig, kailangan maligo bago magsala. Lahat-lahat lang yan, ginawa ninyo. Ito na ang paraiso para sa inyo. Walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Ito ay pang-aliw sa inyo. Pang-aliw pa lang. Subhanallah. Min ghafurir rahim. Mula sa pinakamapagpatawad at pinakamaawain ng Allah. Ano pa ang higit? Hihigit doon na pangpawi ng ating pagkabalisa sa panahon ng ating kamatayan, kundi yun ang yung mga salitang yun ang sasalubong sa atin. Allah. Nuzulan min ghafurir rahim. Ngayon mga sinasabi natin minsan sa bunga ng pagkatao natin, ay da pagkarido, panaw da. Yung sinasabi natin gano'n, baka mamaya mas masaya pa sa'yo yun. Ay alis talaga ako. Pangit na ng mundong ito. Isunusundo lang ako ng mga malaika. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pang-aliw sa inyo. Kaya sino ang makakakuha nito? Dalawa. Sino ang mamamatay sa ganitong estado? Sabi ng Allah, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru. Sino daw ang makakakuha nito? Mga masabar. Allah. Masabar. Kahit sa digmaan nagsabar. Anong ibig sabihin nagsabar? Nagsabar sa utos ni Allah. Sabar sa utos ni Allah. Mujahid.
Pag sinabing hindi rules ng Allah Ta'ala ganito, hindi ko susundin yan. Oops, makaano tayo dyan, makabangga. Ibig sabihin, nagsasabar sa sinasabi ng kitab at ng hadith. Nagtiis. Nagtiis sa paghijab, sa pagkuhan niya, pagsala, pagtitiis niya. Illa alladhina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dhu haddin azim. At walang makakaangkin nito maliban na lamang sa mayroong malaking bahagi doon sa paraiso ni Allah Ta'ala. Kaya mga kapatid, bilang huli, kasi ilalaan pa natin ito sa pagtatanong, biidnillah, itanong natin sa ating mga sarili. Sapagkat kung tayo ay mamamatay na, mayroong tatlo na maghahatid sa atin. Yatba'ul mayta thalath. Tatlo ang maghahatid sa patay. Sino yun? Fayarji'ul ithnani wa yabqal wahid. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang dalawa ay aalis, iiwanan ka. At isa lang ang matitira sa iyo. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Amaluhu. Lilisan, iiwanan ka ng pamilya mo, ng kayamanan mo. Wala namang pamilya mo na magsasabi, sige, maturog dapat isang kuwan mo. Hala, sige, lubungan daw kumayo. Walang ganon. Ilibing nyo rin ako. Mahal na mahal ko ito. I love him so much. Oh. I love you so much, my husband. Sipain mo nga. Masuko na. Dupang tao. May tama ako pag sipaon, Mari. Buhi pa ako. Ayaw niya. Dahil ayaw talaga natin yung mangyayari doon. Ayaw nating mag-isa tayo, isipin mo. Sa kwarto mo na lang ngayon, ha. Kiyas ma'al waki. Waki, kiyas waki, realidad. Ma-brown out lang tayo, ma-brown out. Iba, ay, kapasuda. Hey, yaning, ano pa yung kuhan mayo, adi? Kurinti. Kuhanto ka na, may double light. Kamayo? Double light, yapon. Oh. Ako nan. Ay, ano ba itong double light? Ang init-init. Text daw kay, kanong sa doon balik ang kuan ang suga, magpagagalitan po. Oy, nga naman mo, kabayad man yan. Ganon, di ba? Ang init, walang ilaw. Isipin mo, sidto na time na madugum, mapaso, ubos-ubos. Yan na yung sitwasyon sa unang pagkakataon na iiwanan ka na ng huling naghatid sa'yo sa libingan. Isipin mo ang luwag-luwag ng bahay mo. Luwag ng kwarto mo, you can do anything. Gugulong-gulong ka dyan, lahat-lahat. Tapos ililipat ka sa butas na napakaliit. Butas na napakaliit. Butas na napakaliit. Ayaw mo pa talaga, bukod ikaw yung gabuot na ibutang kawad to. Kung buhay pa kawin, nga nung ibutang man ko ninyo di, buhay mga bataan eh. Ibutang ko ninyo na ako'y balay dito luag. Di ba? Ibapasok ka nila dyan. Pagpasok sa'yo, ipatakilid pagyud ka. Abriyanin mong tabon, ipatakilid pagyud ka, butangan pagyud ka. Tabon. Unya, tabunan pagyud ka, gyuta mo, tabang sila tanan. Pati tong lab ni mo. Katong moingon siya mo, forever gyud ta, bantay lang ka. Pati to siya mo, apel tog tabon. Subhanallah. Pagkabos, pila ka minuto, uri da sila. Pag-uri, magatiyaw-tiyaw ito sa bahay. Ay, sikuhan ito. Maghili-hilak. Dugay na lang, isa ka simana, isa ka bulan, pagkaumana na, di na kanila mauna-unahan, di na. Malimtan na ka. Nakakalimutan ka na. So, ikaw na lang talaga at ang amal mo ang nandun matitira. Si Pajero mo, si Kia mo, si, Toyota Corolla, si Navara, si lahat-lahat ng yan, hindi na ikaw ang nagdadrive. Iba na. Nilipat na sa iba. Pati asawa mo, pag natapos ang idda niya, iba na rin ang magiging asawa niya. Kaya sabi ni Abul Atahiyya, Ya ajaban linnas,
law fakkaru wa absaru. O nakakamangha, nakakapagtaka sa mga tao kung iniisip lamang nila. Narinig niyo ako dyan? Clear dyan? Kung iniisip lamang nila at nakikita lamang nila ang katotohanan. Fa inna dunya lahum ma'baru. Ang dunya na ito, tulay lang ito para sa kabilang buhay. Mabalul insanu awwaluhu nutfatin wa akhiruhu jifatin yafkharu. Ano ba sabi niya? Ang pinagmamalaki ng tao, ang simula niya, similya, marumi, hinuhugasan, tinatapon, at ang katapusan niya ay isang bangkay siya na mamamatay. Bangkay. Pag bangkay tayo, ilibing na tayo ng tao. Ayaw na nila tayong makita, kaya tayo ililibing. Kaya maagnas ka na. Subhanallah. Ano bang ipagmamalaki natin? Mga kababaihan, todo natin paganda, make-up, lahat, kahit wala pang husband, lahat, gagaling ibutang, tanan maksipil, pil na pil, tanan ibutang na to. Pero kani, mamatay ganita, parehas na takalansay. Pag mudugay na tarid ko sa libganan, ana na lang to nagngisi. Kalabera naman ka. Baba, di ba? Pero tinimong pagwapo diri. Sa unang panahon nila papa, 60s, 70s, pumada. Alla diri. Ugwa pa'y pumada, pati ang kilay, tila panuglaway diri. Para gid mo, ayos ba nga murag, Marcelo del Pilar. Pero lahat ng yan, imam, itong kagwapo, itong kaganda, make-up lahat, pag mamatay ka na, huhugasan ka na ng tubig, ang magliligo sa'yo, ayaw mo pa talaga na. Hindi ikaw nagutos, liguin ko. Hindi. Liliguan ka na ng ayaw mo na klase ng ligo. Hindi ba ganon? Ano man, kaya wala naman ibutang dito nga pads pa, o sa pa ibutang niya, wala na. Yung skincare, kasi itong skin na ito, magsasalita din ito kay Allah Ta'ala. Yawma yaqulu lijuludihim lima shahidtum alayna. Sasabihin ng mga tao sa kanilang balat, oy, bakit kayo sumaksilaban sa amin? Allahu Akbar. Magsasalita din ito. Kaya doon na mga kapatid malalaman at, parang wala lang ito. Parang sa English pa, cliche. Napakagandang English. Cliche. Parang cliche lang ito sa paningin natin. Pag narinig natin, mamatay, gano'n naman talaga, gano'n ang hadith. Pero hindi. Ang mu'min na totoo kay Allah Ta'ala, yung tunay na may takot sa Kanya, kapag naririnig niya ang patungkol sa kamatayan, nangangamba siya para sa kanyang sarili. Doon sa kamatayan, hindi sa mundo. Nangangamba siya para doon sa kabilang buhay na yun. Na baka mamaya hindi patanggap ang kanyang mga gawa. Si Omar ibn Khattab, Omar, pangalawang khalifa, Amirul Mu'minin, siya mismo sa kanyang sarili, naiiyak siya. Isang araw, naiyak siya. Tinanong siya ng mga tao, Yusuf yan ng mga tao, bakit ka mayubki kay Umar? Anong nagpapaiyak sa iyo, Umar? Sabi niya, inni aksha, natatakot ako, sabi niya, an yakuna awwalu ahli nar huwa Umar. Natatakot ako na baka mamaya ang unang-unang ipapasok sa impyerno ay si Umar. Yun sa kanyang sarili. Samantala, sinigurado na, andyan na sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung buhay pa. Siguro yung para hindi kayo matamaan, forward na lang siguro yung iba. Dyan, banda. Kasi umuulan na hanggang doon na lang muna ang ating muhadara. Ngayon ibibigay ko sa mga katanungan ang chance ngayon na magtanong ang ating mga kapatid. Live po ito ngayon sa Ilmo Productions.
At sana ay nakapagbigay tayo ng kamalayan sa bawat isa sa atin na hindi tayo forever sa mundo na ito. Kapag dumating ang ating kamatayan, ano ba ang naihanda mo para sa araw na iyon? Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil